Magandang umaga po muli mga kapatid. Ngayon pinagdiriwang natin ang ika-16 na linggo sa karaniwang panahon na may temang humingalaan sa Diyos. Katulad ng Mark sa Panginoon, nag-iapalagatan sa mga kahagal sa pagkakalap ng mga kapanahin. Gagayamahan sa ibang Maria, dapat inahan pakinggan at pagkakunan ng Panginoon ang ating mga pananahin at ang mga kapaligiran. Nais nilang pinangilan sila tungkol pa sa pagsisisihan. Ganito sana sa ating pananampalataya. Ang nais ng Panginoon, una sa lahat, ay hindi malapit tayo sa Kanya, katulad ng hilig at magtiwala sa Kanya ang amahan ang mga kapaligiran sa buhay. Magsisigayong lahat ang kapasidahan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. Patuloy natin ang bawat isa ng magandang umaga. Minsan narinig natin ang salitang katagang TGIF. Anong ibig sabihin? Thank God, it's Friday. So, hindi restaurant yun. So, narito tayo, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nais natin pagsaluhan ang biyaya ng Diyos. So, sa bawat misa ay biyaya ng Diyos. At sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, ang Diyos ay nag-aabot sa atin ng biyaya. Higit sa lahat ang biyaya ng Kanyang salita. Ang biyaya ng Eucharistia ay pagkakalab sa atin. Kaya't sa pag-uwi natin, sa pagdalo natin sa banal na misa, bit-bit natin ang biyaya ng Diyos dito.
ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na mapagpatawad, at ang Diyos na mauni. So sa umagang ito, marinig natin ang kwento ng dalawang babae, si Marta at si Maria. Dito sinabi ng Panginoon, mas pinili ni Maria ang lalong mas mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang kanyang pakikipagtagpo sa ating Panginoon. At itong iahayag sa atin ng mabuting balita, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang sa Panginoon upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo hanggang sumabi tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa mahalap naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, bagaman niniyabatid ang kanyang panauhin ay ang Panginoon, magiliw pa rin itong tinanggap at tinagpuran ni Abraham. Nangako naman ang panauhin na pagkakalooban si Abraham ng isang anak,
Siya'y tutularan ni na Marta at Maria sa kanilang pagtanggap kay Jesus sa Ebanghelyo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pininuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha, at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito. Ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manahuli ang lakas ninyo bago kayo patuloy sa inyong lalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat. Ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumali pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka. Kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang lutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa si Sarah?" "Nandun po sa tolda." Tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko may anak ka." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Kailanman, siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na ano'y gawin siyang masuhulan, upang yaong walang salay at
pagpapatawa ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sinabi ni Pablo na baliwala sa kanya ang lahat ng paghihirap. May parating lamang ang mabuting balita sa lahat. Ang kanyang ginagawa ay pagpapatuloy ng gawa ni Kristo at para sa kapakanan ng buong simbahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumayin niyo si Kristo, at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti
at ito'y hindi aalisin sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyo lahat. Salamat sa Diyos at ngayon ay Biyernes. So, araw ng pahinga para sa atin sa lugar nito at araw ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sa inyo sapagkat the first thought ginagawa ninyo every Friday ay dumulog sa Panginoon. At ito ay upang magpasalamat sa Diyos. Sapagkat ang taong nagpapasalamat, ang taong dumudulog sa Diyos, nag-aalay ng oras, nagsasakripisyo ng oras sa Panginoon, ay pinagpapala ng Diyos. Amen. Kaya tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. So walang malas, ha? So lahat pinagpala. Wala ka man trabaho, pinagpala ka. Wala ka man pera, pinagpala ka. Dahil may Diyos ka. At ang Diyos na ito ang pinakamakapangyarihan sa ating pananampalataya at pananalig. So narinig natin ang salita ng Diyos, narinig natin ang paanyaya ng Diyos, ang higit sa lahat, ang kwento at ang mensahe ng Panginoon sa atin. Ngunit ito'y pagtitilayan natin at titingnan natin ano nga ba ang nais ipabatid ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa pamamagitan ng mga pagbasa ang inihayag sa atin. So narinig natin sa unang pagbasa, ito ay mula sa aklat ng Genesis. So ang tanong dito, paano tayo makipagkapwa-tao? Paano natin tinatanggap ang mga taong dumudulog sa atin? O sa mas mainam na salita, paano natin tinatanggap ang mga bisita natin? How do we entertain them? At dito ipinakita si Abraham, hindi niya kilala yung tatlong tao. Ngunit nakita niya ang kanilang pagod. At anong ginawa ni Abraham? Pinatuloy niya ang tatlong ito at pinaglingkuran niya. At tuwang-tuwa yung tatlong yun sapagkat may nakakita sa kanila at nagpakain sa kanila. At alam nyo, anong ginawa ng tatlong lalaki? Sabi niya, nasaan ang iyong asawa? Nasaan si Sarah? At ang sabi ni Abraham, nandoon po sa tolda. At anong ginawa ng tatlong lalaki? Sinabi niya, sa panahon, babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya. So sa makatubig, ang taong nagbibigay o naglilingkod sa Diyos, pinagpapala. So hindi kami malas. At hindi kami kumbaga sa ano ay no choice na si Father, talaga yun na lang ang buhay niya. Okay. No? So may pagpapala. Kaya yung mga naglilingkod, kamukha nito ang daming altar service, very good. Ha? So batang-bata pa lang, iniisip nila ang paglilingkod. Mantala yung nasa likod ninyo, ang tatanda na, hindi pa naglilingkod sa Panginoon. Ha? Ang tatanda na, hindi pa makapag-desisyon, maglilingkod ba ako sa Diyos o hindi. Ha? Sapagkat ang tunay na naglilingkod sa Diyos, pinagpapala niya. Maaaring hindi mo tatanggapin ngayon, maaaring hindi bukas, pero sa takdang panahon, maaala-ala mo at magbabalik sa iyong alaala, ito pala ang pagpapala ng Diyos sa akin. Nung bata ako, ganito rin ako. At hindi ko alam ano ang mangyayari sa buhay ko.
tatay ko ayaw. Bakit lagi ka nasa simbahan? Dito ko sa bahay. Pero tumatakas ako sa bahay. Pumupunta ako sa simbahan. Pero hindi ko akalain yung pagpapala ng pala ng Diyos ay ibubuhos niya sa panahon, sa takdang panahon. At ang buhay, ang ating buhay ay naging buhay ng pagpapala ng Diyos. At ang isang pagpapala, kaya sa darating na Sabado, kaya alis ako, pupunta ako ng Poland. Atin ako ng World Youth Day. Hindi ako magre-relax doon na. World Youth Day. Kaya if you want to see the world, maglingkod ka sa Diyos. Okay. So ito ang pagpapala at ito ang inihayag ni Abraham. Ngayon, ipinakita ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ano ba ang mainam na gawa na dapat natin gawin? Ang pinakamainam na gawain na dapat natin isakatuparan ay gawin ay ang ipagpatuloy ang gawa ni Kristo. So tatanungin natin, ano ba yung gawa ni Kristo? Kailangan ko bang magpari? Kailangan ko bang magmadre? Hindi naman necessarily na ginagawa na sinasabi na magpari ka o magmadre ka. Ano yung gawa ni Kristo? Ang paglilingkod at ang pagbibigay ng mabuting balita ng Panginoon. At ito ang ipinagpatuloy ni San Pablo. Kaya sabi niya, kahit dumanas ako ng napakaraming paghihirap o pagsubok, anong sabi niya? Ito ang mabuting balita na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon at ipagpapatuloy ko ang gawa ni Kristo. At ito ang naging buhay ng mga apostol. Iniwanan nila ang lahat upang sundan si Kristo. At hindi lamang sa gano'n, sa kahuli-hulihan, inialay ang kanilang buhay para sa Panginoon. Ang tanong, kaya ba natin yun? Kaya ba natin gawin yun? Eh, ang isang oras ng misa ay inip na inip ka na. Lumampas ka na ng ilang minuto. Pupulaan mo na si Father. Ang haba naman ang homily niya. Next time, hindi na ako sisimba sa kanya. Naalala ko yung nagsisimba tuwing 5:30 ng umaga. They are singing, all for Jesus I surrender. All for Jesus I give my life to you. Something like that, no? Lumampas ka na ng isang minuto, nakatingin na sa labas. Akala ko ba all for Jesus? Kung all for Jesus, you are ready to sacrifice. Sabi na, Father, may work kami. Ngayon, kung may work ka, di huwag ka sumimba ng 5:30. Sumimba ka ng 6 o'clock ng gabi. Hindi yung after ng communion, uuwi ka na. At ito ang gawa ni Kristo na sinasabi dito. Ibig sabihin, handa nating isakripisyo para sa Diyos, ang higit sa lahat ang naaayon sa Panginoon. Sa mabuting balita, narinig natin ang kwento ni Marta at ni Maria. Ang Panginoon ay naglalakbay. Sa kanyang paglalakbay, siya ay pumasok sa isang bahay sapagkat ang Panginoon ay no permanent address. Kahit saan siya pumunta, doon siya ikira. At ang mga tao noon, may tiwala pa sa bawat tao. Ngayon, wala nang tiwala. Kaya kong papasok sa bahay mo na hindi mo kilala. Because the devil destroyed our own trust to one another. And that is why we lost the trust to one another. Pero in the time of Jesus, kahit sino ay pinapapasok sa bahay nila, tanda ng kanilang pakikipagkapwa-tao. At doon, tinanggap sila ng dalawang magkapatid, si Marta at si Maria. At doon, sinimulan ni Kristo ang kanyang pagtuturo. Ngunit sa kwentong ito ay may napapaloob na mensahe ang Panginoon sa pamamagitan ng babaeng binanggit sa kwento. So sa pagpunta niya sa bahay na magkapatid na Marta at Maria, ano ang natagpuan ni Kristo? Abalang-abala si Marta sa paghahanda para sa Panginoon.
ng kanyang kakainin, ng kanyang maaaring tutulugan o ano paman. At abalang-abala siya. Ngunit si Maria naman, anong ginawa niya? Naupo siya sa harapan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. So si Marta naghahanda sa kusina. Si Maria nakaupo. Ngayon, tingnan natin, ang magkapatid, di po ba? Kapag tayo nasa tahanan, ang magkapatid laging nagtitinginan niya, ba't siya walang ginagawa? Ako trabaho ng trabaho. Ba't siya nakaupo lamang doon? Ako naghuhugas lagi ng pinggan. Ha? Ba't siya nakahinata lamang doon? Ako lahat ang nagtatrabaho. Ako na lang. Puro na lang ako. So, ganun din ang naging reaction ni Marta. Kaya lumapit siya sa Panginoon. At anong sinabi niya sa Panginoon? Panginoon, pagsabihan mo nga si Marta. Bakit? Abay, kulang na nga yung ating katawan sa kagagalaw dito. Siya ay nakaupo lamang dyan at nakikinig sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? Marta, Marta, naniligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. At ano yun? Pinili ni Maria ang lalong mabuti. At ito'y hindi aalisin sa Kanya. So sa makatwid, sa salitang yun, parang sinasabi ni Kristo, pumunta ako dito. Ano sa palagay mo? Bakit ako pumunta dito? Hindi para kumain, kundi upang ihayag ang mabuting balita. Ngunit si Maria, pinili ang mas mabuti at ito'y hindi aalisin sa Kanya. Ngayon, ano ang napapaloob sa kwentong ito? Kung titinan natin, si Marta at si Maria. Ito ay kumakatawan sa isang taong masasabi natin may malalim na relasyon sa Panginoon. Maaaring tatanungin natin, sino ang tama sa dalawa? Sa palagay ninyo, sino ang tama sa dalawa? At ganun din, sino ang dapat tularan? Let us make it in a more negative way. Sino ang mali sa dalawa? Ito yung palagay, sino kaya? So marami dito, nahahati rin tayo. Merong mga tao dito, Marta, at merong Maria. At ito ang kabuuan ng isang taong nananampalataya sa Diyos. Kaya kung titinan natin, si Marta ay kumakatawan sa bahagi ng paglilingkod. Sapagkat siya'y naglilingkod. At si Maria ang kumakatawan sa bahagi ng taong nananalangin. Kaya dito, sa mabuting balitang ito, makikita natin na may dalawang mukha ang isang pananampalataya sa pamamagitan ni Marta at ni Maria. Ano yung dalawang mukha nito na hindi pwedeng paghiwalayin? At hindi sinabi ni Kristo, Marta, Marta, mali ka. Hindi niya sinabing mali ka. Ngunit sinabi ni Kristo sa kay Marta, pinili ni Maria ang mas lalong mabuti. Sapagkat tama rin si Marta, anong kakainin niya? At hindi rin ako papayag na kapag pumunta ako sa bahay ninyo, makikinig lang kayo sa akin. After niyong makinig, siyempre, may kainan. Dadating ka doon, gutom ka, wala man lang pagkain. Kaya it complements
Martha and Mary in the story of Jesus. And it gives us, kung titignan natin, ang kabuuan ng isang nananampalataya sa Diyos. At ang aming dalawang mukha nito, the two sides of the coin, ito ay ang pananalangin at ang paglilingkod. Naunawaan ko ba ninyo? Si Maria ay kumakatawan sa pananalangin. At si Martha ang kumakatawan sa paglilingkod. At ang isang nananampalataya sa Diyos ay nananalangin at ganun din naglilingkod. At hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawa. And that is the beauty of the words of Jesus. Walang mali. Ngayon, kung titignan natin, kung ang isang tao ay dasal lamang ng dasal, anong mangyayari? Mahalaga ang pananalangin. Ngunit dapat ang pananalangin ay nagbubunga. At ano ang bunga ng pananalangin? Ang mabuting gawa sa kapwa natin. Kaya naniniwala ako, ang taong naglilingkod sa Diyos at nagbibigay ng panahon at oras sa paglilingkod ay ang mga taong madasali. Tama ba? At hindi pwedeng puro gawain. Kapag ikaw ay gawa ng gawa at hindi mo naaalala ang Diyos, anong mangyayari sa iyo? Mamamatay ka ng maaga. Bakit? Sapagkat wala kang pinaguhugutan ng lakas. Pwede mo bang hugutan ng lakas ang asawa mo? Wala kang mahuhugot dyan. Ang kaibigan mo, wala kang mahuhugot dyan. Huhut-hutan ka ba? May pumapalakpak. Sapagat ang tunay na uhugutan natin ng lakas ay ang Diyos lamang. At wala nang iba. Bakit kayo naririto? Bakit kayo dumudulog every Friday sa Panginoon? Hindi dahil sa decoration ng simbahan. Hindi dahil sa pari o hindi dahil kanino pa man. Sapagkat sa Panginoon. Bakit ako nagmimisa? Bakit ako nagsasakripisyo? Hindi dahil sa inyo. Sapagkat wala akong mapapala sa inyo. Ito'y dahil sa Panginoon. Sapagkat amin ang Panginoon lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay at ganap na kagalakan. Kaya ibinakita dito ang tinatawag na kahalagahan ng pananalangin. Ngunit ang pananalangin, dapat ito ay magbunga. At ang bunga nito ay ano? Ang mabuting gawa para sa amin. Ngayon, kung hindi nagbubunga ang pananalangin mo, ibig sabihin, fake ang prayer life mo. Kung ang pananalangin mo naman ay nagbubunga ng panutumbat sa kapwa mo, ako dasal ng dasal siya, hindi, mamalasin siya. Ako dasal ng dasal, pagdating mo naman sa bahay, iba naman ang lumalabas sa bibig mo. Wala rin bungang maganda. Fake ang sinasabi mong panalangin, made in China. Nanalo tayo, ha? Kaya hininaan ko baka Chinese dito. So, ibig sabihin, ang pananalangin ay dapat nagbubunga ng paggawa. At ang paggawang
ay ang paggawa ng pagpapatuloy ng gawa ni Kristo. Higit sa lahat, ang paggawa ng mabuti sa kapwa natin. At ito ang tunay at ganap na sinasabi natin mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang nito. Kaya kung titingnan natin, ang dalawang bagay nito ay may dalawang makikita natin ang itinuturo ng dalawang bagay nito, ang kahalagahan ng pananalangin. At dito ay matatagpuan natin ang tunay na pananampalataya. Ngunit sa dalawang bagay nito, ipinakita ni Kristo ano ang mahalaga, ang mas mahalaga at dapat mauna, ang pagtulog at ang pananalangin sa Panginoon. Ito ang dapat mauna. Kaya sa simbahan, kung titingnan natin, in the life of the church, there are, masasabi natin, there are active and contemplative. Sino yung mga active? Sila yung katulad namin, nasa mission, nagpapahayag ng salita ng Diyos. But there is also this dimension in the church, the contemplative. At sino ito? Ito yung mga madre o brothers that they are living in a secluded life. And their own life is only to pray and to work within the boundaries of the convent. At sila po ang nagdadasal sa amin. Kaya naroon ang Martha and Mary in the life of the church. Hindi sila lumalabas. At hindi rin sila katulad ng ginagawa namin, nakasalamuha ang tao. Nasa kumbento lamang sila. Kung naalala ninyo sa Katagaytay, yung Pink Sisters, yun lamang ang ginagawa nila. Maghapon at magdamag, nakaharap sa Blessed Sacrament at nagdadasal. Sinong pinagdadasal nila? Ang simbahan. At sinong ipinapanalangin nila? Ang mga taong naglilingkod at nagpapahayag ng salita ng Diyos. That complements one another, the active life and the contemplative life. And there should be a balance between the two. Kaya ako po, bilang pari, may nagdadasal sa akin ng madring contemplative. Every day, siya ang nananalangin sa akin. Minsan dinalaw ko siya. Sabi niya, Father, magpakabait ka naman, ha? Hirap na akong lumuhod sa'yo. Maitim na tong tuhod ko sa kaluluhod sa'yo. Ha? And they are the one praying for us. And we call them spiritual mother. Na sa aking pagbimisyon, may nananalangin. And they are the contemplatives. Kaya kung titignan natin, mahalaga si Martha at si Maria. At ito ang kabuuan ng isang taong nananampalataya. Kaya kung titignan natin, may kasabihan tayo ng mga Pilipino na maaaring ihalin tulad natin sa mensahe nito ng Ebanghelyo. Ano ito? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi marami sa akin, dasal ng dasal, hindi naman gumagawa. Wala rin. Yung iba naman, gawa ng gawa, walang dasal. Bukas, patay ka na. Bakit walang Diyos sa buhay? Ngunit sa atin, ang Diyos ay naaawa, ang Diyos ay maawain, ngunit kailangan gawin natin ang ating part. And our own part is to work and to put into action the will of God. Kaya, tandaan natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kapag magdadasal ka, Lord, sana yumaman naman ako. Hirap na ako.
gusto kong mayaman at maaluman na buhay, hindi ka naman nagtatrabaho. Paano kaya yaman? Ha? Magsumikap at magsakripisyo. Ang Diyos ay mananatili sa atin dahil tayo ay tumatawag at gumagawa sa Diyos. Amen. So, magdasal at gumawa. So, sabihin mo sa katabi mo, magdasal at gumawa. Malaya tayo lahat. Mas ang palataya ako sa Diyos mo ang kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa ang Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Mariang Birhen, pinagpakasakit mo siya lang. Ipinamos ang krus ng kulay inibigin, nanaw sa kanyang ng mga imaw, na may katong araw na buhay ng huli, umakyat sa langit, nalulurok sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon bumulang paririto at umupo sa nakabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng huli ng mga matay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tumulog tayo sa ating Ama upang higit natin maisalabit sa ating buhay ang kanyang pag-ibig sa Kanya at nang sa gayon ay magiliw at mabuti nating mapakitunguhan at paglingkuran ng ating mga kapwa kung tiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ay makinig sa Panginoon at matutong maglingkod ng may kababaang loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naglaan ng sarili para sa pag-aaruga ng kanilang mga pamilya o paglilingkod sa mga may sakit, mga may hirap at mga may kapansanan ay matutong maglingkod ng may kagalakan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naliligalig at abalang-abala sa maraming bagay, sa tahanan o sa halabuhay, ay matutong unahin ang higit na mahalaga sa buhay, nang sa gayon ay hindi sila mapagal ng walang saysay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang matagpuan namin ang habag at kabutihang loob ni Kristo sa mga pakikisalamuha namin sa aming mga kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ingatan ng Panginoon ang lahat ng naglalakbay ngayon, pasiglahin ang aming mga katawan at espiritu at bigyang kaginhawaan ang mga may sakit at nag-aagaw buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin natin ang mga pansarili nating kahilingan. Panginoon, kami yung gabayan at liwanagan. Gawin mo kaming sensitibo at bukas sa mga nangangailangan na silang sumasalamin kay Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Dalangin kayo mga kapatid upang itong aming pag-ahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nagiginawa ng Panginoon pagkaharap sa iyong mga buhay, sa pagkulit ng karapatan sa kanyang pinabangan at sa pagkusabay ng iyong banal. Ama namin lumikha, lahat ng iyong mga pag-ahain ipinagutos noong araw ay pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sa bahinang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagang mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itaas na sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalanan. Maraming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandahan huwag kami yung binukod upang maitampok sa katakilaan ng lubos. Kahit na ikaw ay aming kinaligdan dahil sa aming pagkamakasalawakan, gumawa ka pa rin ng magandang parang may mamulas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong ama upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming nanal, ikaw ang bukal ng tanang kabahanan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu kayo mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh
nagbibigay buhay at ang kalis ng nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malagalihing Maria ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay din sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, niligtas na kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghay mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala.
Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ang karapat-dapat na matuloy sa iyo, ngunit sa isang ikaw lamang ay gagawin mo. O ingatan tayo ng katawan ng dugo ni Kristo hanggang sumapit tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiing ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makakabang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po para sa mga announcements. Summer Camp Theme, Be Healthier, Happier, Holier. The parish is organizing a summer camp for children from 16 July to 18 August in evenings from 4:30 p.m. to 8 p.m. Children below 6 to 16 years are eligible to participate in the summer camp. The camp will be conducted by Father Isaac. Details are available at the parish office. Parents, please register your children. We welcome all couples who celebrate their wedding anniversary in the month of July to participate in the Marriage Renewal Mass on 18 July, Monday at 7 p.m. in the main church. Please register your names at the parish office or email them to familyministry2010@yahoo.com. We thank all the parishioners for bringing host. We have more than enough for now. You may bring more host when we announce invitation. The next All-Community Praise Fest in English, led by El Shaddai Prayer Group, will be held today, July 15, from 2 p.m. to 4:30 p.m. at the Seraphic Hall. All parishioners and prayer group members are encouraged to attend. Inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maglingkod bilang Filipino lectors and commentators. Magkakaroon po tayo ng audition ngayon, ika-15 ng Hulyo, sa room 1016 ng Bishop Paul Inter Building. Mangyari po lamang ng makipag-ugnayan sa mga sumusunod. John Suarez, mobile number 7044-5509, Bernie Berenico, 3338-8100. O makipag-ugnayan sa sino mga miyembro ng lectors and commentators sa likod pagkatapos ng misa. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo para po sa panalangin ni Papa Francisco para sa Jubileo ng Ama. Panginoong Hesukristo, tinuruan mo kami maging mawain, katulad ng Ama, at winigaw kung sino mga nakakakita sa iyo ay nakakakita na rin sa Kanya. Mukha mo iyong ipakita at kami maliligtas na. Pinalaya na iyong magiliw na pagtitig si Sakero at Mateo sa pagkaalipin sa salamin. Ang babae na nangalan niya at si Magdalena sa paghahanap ng kaligayahan sa mga bagay na nililipas. Si Pedro na may naluha matapos sa pagkatalawa at sa nagtindigang magnanakaw para liso ang iluha. Pakinggan natin ang sa atin pinatutupol ang mga sinulang sa babaeng Samaritana na iyong iluhod. Kung ba't mo lamang ang pinagkakaloon ng Diyos, ikaw ang nakakita niya ng iluha ang mga Diyos na pakinggan ng kapangyarihan
katatagan ng pananampalataya at ganap na pag-ibig upang patuloy lang mapaglingkuran ang mga taong itinataguyod nila, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay, at ang ganun din ang kanilang mga pinaglilingkuran. Naway basbasan mo po sila at ingatan, pagkalooban ng kalusugan ng mga pangatawan, at ganun din ilayo sa lahat ng sakuna at katatagan ng pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Nais kong ipabatid sa inyo na sa darating na Biyernes at sa mga susunod na Biyernes, ako ay wala dito. So, meron pa rin misa, pero ang misa ay sa lengguwahe ng Ingles. So, may mga pari kong misa yung kasama kong pari. So, ako ay aalis, ako ay pupunta sa Poland at Hungary. Okay. Dito ako ng Poland. Sasama ako at si Father Joy. Okay. Kaya sa mga susunod na Biyernes ay Ingles ang ating misa. So, mga 20 days ako mawawala. So, babalik ako ang August 4. So, hopefully, August 5, narito na ako kapag misa ako ng Tagalog. Okay. To pray for us. So, we will be traveling on early morning of Sunday. Okay. Babalik kami August 4. Hopefully, August 5 ay makapag-pisa ako ng Tagalog pagdating ko. Okay. So, may mga ilang Pilipino na kasama at other nationalities also. Filipinos and Indians and some other different nationalities. Okay. So, pupunta kami sa Poland for the Worship Day. So, I'll be remembering you all in my prayer. That's Worship Day. Maraming salamat at patuloy tayong magdasal sa isa't isa. Kailangan natin ng prayers and at the same time, let us also pray for our beloved country. So you know what is happening right now. Okay? So let us pray for them. Let us remember them in our prayer. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyuko kayo sa tantalang iginagawa ng mga kapala. Ama namin na pagpalain mo ang iyong mga kaloob, buhat sa langit ng iyong sambayan, at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Nataway pagpalain kayo ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay ganap na humayon tayo at ibigin ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.
Basta